Okay, so pag-usapan po natin yung nangyari kay Yiscaela ngayon kasi nga sabi dito, look, nag-pump and dump daw si Yiscaela sa isang website, okay? Pero tapos na naman 'yan, and ang alam ko binalik niya yung perang nakuha niya, good for her. But pag-usapan lang natin 'to para yung mga anga-angang influencer dito na gustong sumali sa ganito, may mga consequences etong mga ito. Okay, so if I'm not mistaken ngayon kasi cryptocurrency is already regulated, yung mga exchanges na recognized ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Halimbawa, ang GCash, regulated sila na as trading platform. So, doon ka lang pwedeng mag-trade in relation dito sa Pilipinas. If I'm not mistaken, Binance is already banned here. Ang ginawa ko kasi sa cryptocurrency assets ko, binigay ko kay Garawi, tapos siya na yung bahalang mag-manage. Similar to a hedge fund, parang ganun yung inisip ko, di ba? Yung yung mga hedge fund naman, hindi naman ikaw nagma-manage nun, ibang tao yun eh. So, ganun yung ginawa ko sa crypto assets ko. So, hindi na naman kalakihan yun. So, etong si Yiscaela, nag-stream siya doon sa website called Pump Fund. Now, sa Pump Fund kasi, pwede kang mag-create ng token doon, tapos mag-i-stream ka doon. Tapos, ang idea doon, imbis na bayaran kayo ng AdSense or ng donations, yung mga watchers mo, pwedeng bumili nung token na gagawin mo or meme coin in all sense of the word, since wala namang utility yon or walang silbi yon, it's shitcoin, okay? So, so gagawa ka nun, tapos ipapump nyo, tapos ano yung sunod ng pump, alam nyo na, di ba? So, allegedly, si Yiscaela ay nagkaroon ng pump and dump and kinall out siya ng crypto community. Of course, nananawagan lang ako dun sa mga influencers na malalaki bago kayo pumasok sa ganito. Kasi, finances ng audience nyo yung maapektuhan dyan pagka na-dump sila. Although, at your own risk naman yan, maybe the best way is to not join this. And ang problema pa, kung hindi regulated yung website na pupuntahan mo, baka silipin ka ng SEC and, baka may mangyari sa'yo. Now, I wanna give a special shout out kay Koro.nft. Mga crypto enthusiast tong mga to, sila yung marurunong talaga. And he already summarized the situation. Pakinggan natin siya and mag-a-add ako ng konting information. Let's go. Kung bakit at paano. So guys, dito sa Pump Fund, explain ko sa inyo kung bakit at paano. So guys, dito sa Pump Fund, dito tayo So basically, ang sinasabi niya dito, kumita dito si Yiscaela. So we've already know trade ng meme coins. Tapos lahat ng meme coins na to or tokens is pwede nating i-trade. Tapos guys, si Pump Fund, I think last month to, nag-release sila ng feature na pwede mag-live yung mga creator ng token. So, pwede... Ang problema kasi dyan yung hype. Kung sikat na sikat na influencer ka, yung hype mo yung magdadala sa'yo. Kaso nga lang talaga, alam mo yan, may 80-20 rule lagi sa mga ganyan eh. 80% yung malulugi, 20% yung kikita. And of course, yung creator, lagi yan nasa positive. Pero si Yiscaela naman, in fairness sa kanya, hindi yung perang nakuha niya, binigay niya sa charity. So, spoiler lang para sa mamaya, pero we will go there then. Mag-live doon or mag-stream. So guys, yan kayo na si Iska. Nag-stream siya sa Pump Fund. And hindi ko alam kung sino nagturo sa kanya kung paano gawin to kasi syempre hindi naman yung magagawa yung mag-isa. Unang-una kung wala. Grabe ka naman. Baka naman marunong talaga si Iska. He's right about that. Ang alam sa Pump Fund or sa crypto, no? Syempre hindi ka makakagawa ng wallet mo tapos hindi ka makapaglagay ng... So ito na yung technical details nito. Pero hindi yan yung point nito. Kasi just continue watching sa kanya. Skipan ko na lang. Nag-trade niyan tapos sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, and sa TikTok. Siyempre marami nag-trade noon and na-hype sila. Kaya ayun, marami nag-trade niyan tapos nagpa-pump yung token niya. And kasi yun yung dump. siyempre yung mga creator fees noon, yun nga napupunta kay Iska. So kung nagtataka ba kayo or gusto nyo tanongin kung legal ba to? Oo, legal to kasi si Pump Fund mismo, yung mismong platform yung nagbibigay ng fee. Well, yung Pump Fund ba is regulated by the BSP? Kasi I believe at this point in time, yung position ng SEC natin is that crypto is already a token or a security. Yun yung legal term sa kanya. Meaning to say, if it's a security and it holds monetary value, trading it has to be regulated by the government. I believe yan yung position ng SEC ngayon eh. But please correct me if I'm wrong pero
opinion niyo ni Idol. Maraming salamat sa pag-summary nito. Anyway, tuloy natin. fees dun sa mismong wallet. Dati nga guys, walang ganito. Lahat ng fees is napupunta lang mismo sa platform ni PampFun. Pero ngayon, hinahatian na nila ng fees yung dev wallet or yung creator wallet or yung mismong creator ng token. So yun ang nangyari ngayong araw. Kaya kumita si Iska ng 2 million plus sa isang araw lang. Wow, ang sarap naman nun. Palakpakan. I think wala pa isang araw, no? So I expect na marami pang mga influencers from Philippines na gagawa nito. Wag na. Wag na. Kasi pag nasilip ng gobyerno natin yan, baka baka taksan pa yan or anything like this. Or worst, baka may makulong. Kasi kung hindi naman pala regulated yung PampFun ng SEC, baka, 'di ba? Wag na. Yun ang aking kasi inaamin ko na baka mali ako dito sa analysis ko na to. I'm not sure. Anyway, eto yung Discord kung saan na-call out si Iskaela. Okay, nung isang tao rito na nasa crypto community din. Panoorin natin. So kapag ayaw ko na, ilalock ko yung point ko. Para di nila Ayaw mo isipin. na, pagdadump na yung token mo. Pero pwede ko siya i-lock para hindi siya mag-pump and dump. Hindi, kasi ang intindi ko doon, wala kang control doon eh. Hindi. Ayun. Tuloy na yun palagi. Aray Tuloy ko. na yun. Baga, nandun ka na, nasimulan mo na eh. Aabulin ka na ng SEC after nun. Pag may magrereklamo, kung may mga kung totoo talaga nag-pump and dump ka. At saka if the exchange is not regulated by the BSP, scary. Anyway, tuloy natin. O kasi di ba, wala kang kaalam-alam sa nangyayari, di ba? So after nahabulin ka ng SEC, okay na sana yung isa yung 14 years old. Hindi, pero totoo naman. May criminal liability na bang 14 years old? I believe wala pa di ba? I'm not sure. Pero pag may discernment yata, pwede nang may trial na yata eh. Anyway, I'm not sure. Pag may nagre-reklamo, yung manaipit doon, Yun nga. He's correct there. Paano pag ayoko na? Hindi pwede yun. Kasi ginawa mo na eh. Doesn't work that way, ma'am. Ayan. dali yan, mamaya meron tayong announcement. Mamaya magkakaroon Hindi tayo ng naman announcement. ngayon pa. Nandiyan na, ikaw na yung token ng Pilipinas. Ito na yung hinahanap ng lahat. Ayan, naiyak tuloy si Idol. Diyos ko, naging token. Kasi bago ka pumasok kasi Iskaela, maybe the next time you should do is you get help from a professional na expert na hindi kasi ganito ko tinitignan ng cryptocurrency or yung community nito. It's similar to handling money. Okay? Meaning to say may mga good players, may mga bad players. Or merong mga bad actors, may mga good actors. Syempre lagi kang sasama dun sa mga good actors. Or wag mong or mas maganda kung magpapaguide ka dun sa mga good actors kung papasok ka pa lang. 'Di ba? Pwede ganun kasi 'yun eh. Like hindi naman lahat ng NFT project nung nauso yung mga NFT was bad. Meron lang talagang mga mapagsamantala and mas nakita ng ibang mapagsamantala na mas profitable maging gago, 'di ba? Siyempre, mas maganda kung hindi ka magiging kupal, 'di ba? Para lahat tayo antimano is aangat, 'di ba? 'Yun naman yung gusto natin dito eh. Anyway, ako bahala na si Garawi sa akin. Anyway, anuhin natin si Iskaela. Meron namang ginawa si Iskaela to at least makaayusin to. Okay, so una muna, ito. Basahin natin ayusin ko lang. I'm getting a lot of hate and criticism. Okay, I've been accused of rug pulling and comments and accuse me of fraud. I don't think streaming platform. I don't think that the streaming on that would have such a big effect that I only saw this opportunity to learn how to crypto and have fun and chat with you guys. Yun nga. Maganda talaga you play with good actors sa scene. Marami naman yan. 'Di ba? Pero I'm not the one to suggest kung sino yan kasi binigay ko na lang din yung lahat ng ko sa kay Garawi.
I'm currently working to find a way to donate 70% of my creator rewards to charity and 30% will be bought back to the coin. And this will happen this will all happen on my stream later, okay? Also, namimigay ako ng one soul to each 10 people from creator reward stream later, okay? So, yung balak ni ano rito, ayan, tumaas na naman. So, well, I don't wanna prejudge her. Baka talaga gusto niya naman talagang pumunta doon sa sa kabutihan. So i-guide niyo na lang siya. Yun na lang siguro para hindi matawag na kung ano man lang, kung ano man. Eto, I donated to 5 charities. Yan. Pero Iska, this is just coming from someone who kind of understand all of this. Halimbawa, if proven na galing sa illicit yung pera, miski i-donate mo siya sa charity, it wouldn't matter. May liability ka pa rin doon. Pero, again, kung wala naman magrereklamo, if there is no one complaining and this is okay to the community, then all is forgiven, di ba? Donating so much money only to be called a random dude. Sino ba yung random dude na yun? I'm not sure kung sino yan. Anyway, mga lods, kayong mga nasa cryptocurrency, dapat siguro kasama ko si Garawi dito para mas ma-explain ng tama ito. Kasi ako, nasa perspective ako lagi na etong mga ganitong risky na bagay is dapat you take it very carefully and you study it very, very well. Kung hindi, baka ma-GG kayo, di ba? Buti na lang, pinatawad ka ng crypto community. Anyway, yun lang po ang sa akin for today. Gege, mga lods.